Bago nga nagre-repair yung mga cells nyo kasi nagre-recycle yung katawan nyo ng mga lumang cells. At ginagawan din yung energy source. Pinapalitan niya ng bago. Napakagandang hobby ng intermittent fasting mga idol. And kung gusto nyo pang matuto about weight loss and tamang fasting, comment down lang sa baba mga idol. So nga pala, nasa STX na tayo. Sana maabutan natin yung bagong barko na nabiyahe ng Batangas, Puerto Calapan, yung bagong Supercat at i-review natin. Medyo matagal-tagal ding nawala sa Batangas pero yung Supercat. Since nung pandemic, nawala na siya. Ayan nga at nasa Batangas Pier na tayo. Maya-maya lang nasa terminal na tayo. Siya nga pala, kung bagong biyahero ka, ngayon palang babalaan na kita about sa mga dapat mong tandaan kapag nasa Batangas Pier ka. May mga separate videos akong ginawa para maging aware kayo sa mga panulokot pudol sa Batangas Pier. Nasa pin comment section and description box sa may baba. Bigyan kita ng example. Pagbaba mo ng bus, sasalubungin ka na napakadaming taga-pier para buhatin yung mga bagahe nyo. At syempre, tatanungin kayo kung saan ang biyahe nyo. Tandaan nyo, wag na wag kayong papayag na buhatin yung mga bagahe nyo. Kasi may mga case na nawalan sila ng mga personal belongings nila. Bibiling kayo sa mga tindahang nakapaligot yan sa may Batangas nila at ang mahal ng presyo. Yung iba naman tatangin kayo dun sa nagbabayad ng 50 pesos para sa COVID insurance ko, no? At hindi naman kailangan talaga para makapasok ng pier. Sinasabi lang nila na required. Ayan, yung mga tindahang nakapalibot na yan. Halos every week ko sila nakikita ang ganyan sila. Hindi ko lang alam kung ba't hindi sila sinisita ng mga port officials at security guards. Tandaan nyo, kapag inoferan kayo na kung saan ang biyahe nyo, hindi nila kayo matutulungan. Kasi nasa loob talaga yung ticketing booth. Maliban na lang sa ticketing booth ng Starlet na nasa labas. Ako pang ano nakaraan, may pobreng first time niya sa Batangas Pier. Tinanong siya kung saan ang biyahe niya. Tapos kumuha sila ng ticket ng Kalapan. Imbis na 530 yung ibabayad niya, siningil siya ng 900. Imagine niyo, di ba, 900? Yan, mag-iingat kayo dyan. Hindi nyo kailangan magbayad ng 50 pesos para sa COVID insurance dyan. Tingnan nyo, hinati nila yung gate para magmukhang kailangan nyo magbayad para makapasok sa pier. Minsan pipilitin pa nila kayo kaya wag na wag kayo magbabayad dyan. Ulitin ko po, hindi required yan. Kaya wag kayo magpapaloko, sayang ang 50 pesos nyo. Alam niyo ba minsan na akong dinarag ng mga yan, hindi na ako madarag-darag. Hindi na ako papasukan hanggat hindi ako nagbabayad. Dire-diretso lang ako.
Ito nga at palis na kami sa Batangas Pier. So, 1:30 na. Nagmamaneuver na yung barko. Na napakabilis ng maneuver ng barkong to. Para siyang remote control pag minaneuver. So, umalis yung barko sa Batangas Pier ng 1:30 ng hapon. So, I expect mabilis din to. Kasi nga, di ba yung Supercat parehas ng Ocean Jet? Kasi magka-rival yung dalawa dati pa. Dati nga, 40. At BPM na nga sila nakarating sa Calapan Port, meaning 1.5 hour yung biyahe nito. Hindi pala siya kagaya ng dating Supercat na 1 hour lang yung biyahe. Sa tingin nyo, bakit kaya? Comment down below naman kung bakit kung may nakakaalam sa inyo. Salamat nga pala sa pagsama sa akin sa biyahe na to. Next naman natin i-review yung business class at yung aircon part ng barkong to. So mag-iingat kayong lahat at dahil lumabot ka sa dulo ng video na to, bibigyan kita ng free fitness plan. Kung gustong pumayat dyan, PM lang and comment down below.